usapang presidential election pa rin ha. Sa dami po na mga nangyayari talaga ngayon, marami ang mga tawag dito, marami po yung mga nagbibigay po ng komentary, mga kababayan, kung sino yung mga posible na maging kalaban nitong si Sara Duterte pagdating po ng 2028 election. At ayon naman dito mga kababayan, kay Mel Santamaria, okay? Ayon sa kanya mga ka-GPnatics, ay matinding magiging kalaban or talagang hindi matitinag kapag si Senator Rapi Tulfo daw ang naging kalaban, mga kababayan, ni Sara Duterte. Aba naman, talaga naman, opo. Pakinggan natin to guys. Maraming pangalan na ang lumutang na posibleng maging running mate ni VP Sara sa 2028 elections. Pero sino kaya sa kanila ang papasa sa criteria ng isang vice presidential candidate para maipanalo ang isang tambalan? Para kay political strategist Maluti Kia, mahalagang tignan ang geographical origin kung may maiaambag na boto ang katambal mula sa baluarte o pinagmulang lugar. Mainam din na may maturity at experience sa pamamahala, mapa-executive man o legislative, plus din ang international experience. Mas mainam anya na mas may edad kay VP Sara na 47 years old lang. Makakatulong din ang recency dahil mas may recall sa botante ang mga katatakbo lang sa nagdaang halalan. Okay din na may hatak sa Gen Z na higit 60% ng mga botante. At pinakamahalaga, may totoong rapport ba o nagkakasundo ang magkatambal? Isang hindi masyadong tinitingnan, pero yan ang napakahalaga kasi pag nagkaroon ng gitgitan, napaka-importante na kayo'y magkaibigan, kayo nagkapalagayan ng loob. Yung nakita natin noong 2022, mas may rapport siya dun sa kapatid at yung kapatid ang nagdala kay Mr. Marcos sa kanya. So, ang nangyari nung nawala ang kapatid sa eksena, nawala na siya na kaalyado para dumiretso sa Pangulo. Kung ito ang mga batayan ng pagpipilian ni VP Sara, sino ang papasa? Kung si Senador Amy Marcos, pasok sa geographical advantage dahil galing norte, makakatulong siyang makadagdag sa bentahe ni VP Sara sa Visayas at Mindanao, kung saan siya nananatiling malakas at popular base sa pinakahuling mga survey. May experience na rin bilang gobernadora at mambabatas. May international experience din bilang dating chair ng Senate Foreign Relations Committee. May rapport kay VP Sara, pero question mark kung makakahatak siya ng Gen Z voters, lalo't number 12 lang siya sa nagdaang Senate race. Actually, kung pag-uusapan ang Gen Z voters, mga ka-GPnatics, ako masasabi ko talaga ang Gen Z nasa kakamping. Nasa kakamping. Kasi we were there, mga ka-GPnatics, nung panahon po ng 2022 election. Marami, mga ka-GPnatics, ang talagang bumoto sa mga kakamping. Halos hindi sila nagkakaiba dito sa kay BBM dati. Pero mga kababayan, way back 2025 election, mismong si Attorney Sal Panelo ang nagsalita, mga kababayan, na gustong-gustong makuha ng mga DDS yung Gen Z. Pero sabi ni Panelo, hindi nyo makukuha ang Gen Z. Bakit kanyo? Ang makukuha nyo lang Gen Z talaga, mga kababayan, yung mga tawag dito yung bilang na kung saan po hindi daw nakapag-aral, mga walang pinag-aralan, mga patapon, parang sinabi yung mga patapon, 'di ba? Yung mga kababayan walang maayos na school background, yun, yung mga makukuha ng mga DDS. Pero ayon kay Panelo, mga kababayan, yung mga matitino, yung mga nasa mga premyadong school ay sigurado hindi daw iboboto yung mga Duterte. Hindi sa akin ang galing yun, kay Sal Panelo yun, at tandang-tanda ko pa. Bagahe rin ang pagiging Marcos niya. Masyadong patriarkal ang ating lipunan eh. Merong mga nagsasabi, so kailangan na i-measure yan, lalo na sa mga kalalakihan, kasi these are two very strong individuals. Pero pag pinagsama mo, para silang yin and yang. Sa tingin ko, nandun yung chemistry.
Pero apart from handa na ba ang Pilipinas sa dalawang babae, handa na ba ang Pilipinas na ang Marcos maibalik uli sa national? Kung si Senador Dante Marcoleta mula Tarlac o Central Luzon, kaya pasok sa geography. Check din pagdating sa experience bilang veterano sa Kongreso. Ganoon din ang impressive showing niya sa 2025 Senate race kung saan nag-number 6 siya. Ang kaganda Ako mga kababayan, kung ako ang tatanungin, kung aabot po sa 2028 election, maniwala kayo sa hindi, mga ka-GP Natics, hindi si Amy ang pipiliin ni BP Sara. Kaya magsisisi yan si Amy. Sino, GP? Si Marcoleta. Palagay ko si Marcoleta, guys. Bakit kanyo? Si Marcoleta, hawak ng INC. 'Di ba? Hawak ng INC at nakita natin parang dark horse din si Marcoleta nung nakaraang eleksyon kasi napasok sa top 6. Although, mga kababayan, sinasabi ni Larry Gadon ay dala ito dahil sa Miro. 'Di ba? Pero malaking advantage ang pagiging INC ni Marcoleta. Palagay ko, mga kababayan, si Amy ay hindi po gagawin kasi again, tanong dito kanina, handa na ba ang Pilipinas sa dalawang kandidatong babae-babae? 'Di ba? Kandahan kay Marcoleta, isang Batikan na lawyer, may connection sa politika dahil ang tagal niya as party list sa House of Representatives and as a neophyte senator in the 20th Congress. Ang malaking plus sa kanya ay iglesia. So yung discipline ng pagboto na andon, meron kang sariling grupo mo na kahit anong mangyari na andyan at tutulong. Masipag, medyo may edad na, pero it could give the ticket the balance and the stability that is needed. Si Senator Robin Padilla galing Luzon, kaya para kay Tikia makakaambag siya ng botante sa labas ng Visayas at Mindanao. Popular at nag-number 1 sa 2022 senatorial elections. May rapport din kay VP Sara bilang known Duterte supporter. Pero question mark din kung makakuha niya ang Gen Z voters na second time na boboto sa 2028. Si Senador Bongo galing Davao, gaya ng bise. Kaya wala na anyang masyadong ambag pagdating sa geography. Bagamat impressive ang kanyang performance sa 2025 Senate race kung saan siya ang nag-number 1. Ang problema, may ugong-ugong na hindi sila magkasundo ni VP Sara. Yan yung sinasabi ko sa inyo, marami talaga mga kababayan na si Bongo ay nakikiramdam lang. Kaya bago magkomento ang iba dyan, tapusin muna natin yung impeachment case against VP Sara Duterte at makikita natin ang tunay na kulay ni Bongo. Sa local chief executives, nilutang ang mga pangalan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Tingin ni Tikia, pareho silang makakaambag ng boto mula Luzon. Parehong may malalim na experience sa pamamahala at mga tagapagtaguyod ng mayors for good governance. Palagay ko mga kababayan, hindi malabo na si Magalong. Kahit na tumawang, umitingiti siya ngayon, binabanggit yung pangalan niya mga kababayan, malabo. Kahit si Joy, hindi naman masyadong kilala mga ka-GP Natics. Kahit na sabihin natin na Belmonte siya, hindi ganun kalaki yung popularity ni Joy Belmonte, mga kababayan. Pero eto nga po yung sinasabi kanina, mas ayon kay Attorney Mel Santamaria, si Rapi Tulfo daw ang tanging makakatibag, mga kababayan, sa presidential bid ni VP Sara Duterte. Sa Marcos-backed Leni Robredo, kaya rin daw tibagin ni Senador Rapi Tulfo ang presidential bid ni VP Sara. Ayon naman yan sa former law dean ng FEU na si Mel Santamaria. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Wala nang iba pang makatitibag sa Wall of Jericho na presidential bid ni VP Sara kundi si Senador Rapi Tulfo. Sabi yan ni Dean Mel Santamaria. Kung ngayon ang presidential elections, sure win daw si Senator Rapi. Sa tingin ko, kung sila lang dalawa at titignan mo yung fatigue factor, wala na yung unit team, baka landslide to. Paliwanag ni Atty. Santamaria,
si Raffy Tulfo ang silent factor sa 2028 elections. Sa panayam naman ng The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ng journalist na si Earl Pareño na siyang sumulat sa biography ni Digong, may lamat na sa Duterte base. Hindi na raw kasing solid ang suporta kay VP Sara ng mga nakatatanda kumpara sa suportang pinakita noon kay Digong. Ako, mga ka-GP Natics ako sa totoo lang, kung pagkukumparahin natin si VP Sara Duterte at yung matandang Digong, mga kababayan, mas solid doon sa matandang Digong. Hindi dahil, mga kababayan, ito ay comparison lang sa magtatay. Alam naman natin talagang ngayon, binibit-bit ni Sara Duterte ang salitang ang apelyido ng Duterte dahil sa tatay niya. Nakilala itong si Sara Duterte dahil sa tatay niya. Pero kahit na sabihin natin, mga kababayan, bit-bit niya ang apelyidong Duterte way back 2022 election, mga kababayan, the reason why siya ay umatras bilang presidente, di ba? Umatras siya. Nag-vice president siya kay PBBM. It is because, mga kababayan, wala siyang solid na nakuhang boto noong 2022 doon sa mga survey. Kaya po siya ay, sabi niyang ganon, dahil nga baka habulin daw, sa takot na habulin siya ng mga naghahabol sa kanya, ay kailangan meron siyang isang matindi na katandem na siguradong winnable para in case maprotektahan siya. Kaya ngayon, mga kababayan, nag-vice president etong si Sara Duterte. Okay, so magkaiba, mga kababayan. Kita nyo naman, kahit na sabihin natin yung tatay nilang karton na lang, di ba, makikita nyo mas marami pa rin yung sumusuporta kay Digong kumpara dito kay Sara Duterte. Kaya pero dahil ngayon hindi naman si Digong ang tumatakbo, mga kababayan, hindi na yan solid, bawas na yan. Kaya naging maaga ang pag-anunsyo niya ng kandidatura para ayusin ito. Kailangan niya i-solidify ang Duterte base. May cracks ang Duterte base. Hindi ang matatandang supporters ni Digong nagsabi, paulit-ulit na sinasabi na hanggang sa matanda lang yung suporta natin. Okay. Hindi magtra-transcend sa mga bata. Hindi nila respected actually. In fact, ang iba dyan ay may strong resentment against sa mga bata. Okay. Mga kababayan, ano yung patunay? Ano yung patunay na yung mga botante ay hanggang sa matandang Digong lang at hindi tatawid kay Sara? Tandaan po natin, merong si Montulfo mismo, di ba? Si Montulfo mismo, sinabi niya, mga kababayan, up until now, I still consider Rodrigo Duterte as my friend. Sabi niya gano'n, di ba? Mga kababayan. Pero dun sa mga anak, hindi ko sila gusto. Mga abusado. Hindi sila kagaya nung matandang Digong. Sinasabi nila. Sinasabi ni Montulfo. Di ba sa kanyang interview? Abusado. Mas malala, mga kababayan. Ginagamit lang nila ang apelyido ng kanilang ama para nang sa ganon, mga kababayan, ay sumikat sila at magamit ito sa politika. Na hanggang ngayon, napansin naman natin, mga kababayan, sabi ng tandang Digong, tigilan nyo na ako. Kung pwede, wag nyo na akong sa politika. Tama na, tanggap ko na, ito yung fate ko na nandito na ako ngayon, nakakulong sa ICC. Pero, di ba, ang daming pang mga taktika, ang daming mga bluff nitong sila Sara Duterte na ginagamit, di ba? Itong matandang Duterte para sa kanilang sariling interes. Sinisira nila ang perception nilang legacy ng matanda. Ang nakatatandaan niyang sinasabi niya ay mga retiradong general, mga opisyal ng gobyerno, mapalokalo nasyonal o barangay man sa Mindanao. Para kay Santa Maria, magandang opsyon si Senador Raffy dahil sa maladigong nitong asta, sa kanyang tapang at malasakit lalo na sa mga ordinaryong Pinoy na inaapi at maraming natutulungan sa kanyang radio program. Pagkakaiba lang daw niya kay Digong ay ang pagiging maswabe, nakuha ang suporta ng mga ordinaryong Pilipino. At tandaan mo,
malakas siya sa ating mga DNE class classification ng ating mga tao. Ito yung mga natural na consumer. Natural na consumer. Tayong lahat ito. 75% ng ating mga kababayan belongs to that, no? Ang sabi ng statistika. Kapag nagdeklara ng kandidatura, hindi maiwasang maungkat ang mga dating pinupukol sa kanya na issue. Kaya tamang timing anyang kailangan kung kakandidato man siya, gaya ng ginawa noon ni dating Davao City Mayor Digong Duterte. Re-electionist Senator si Raffy sa 2028 na sure win daw na makakabalik sa Senado. Pero kung tatakbo siya sa pagkapangulo at matalo, goodbye na sa politika para sa susunod na 3 taon. Ngayon, kung sasapalaran niya, magandang tanong yan. Dexter, sasapalaran niya ba? Siguro talagang iweweigh niya kung makukuha ko rin ang parehong bilang ng boto, whether presidente or senador. Ang tanong, why not? Hindi na tatakbo ba ako? It's already why not. Wala pang tugon dito si Senator Raffy, pero una nang sinabi ng kanyang nakababatang kapatid na si Senator Erwin Tulfo, wala silang balak tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028. Pero Kung maipapasa ang anti-political dynasty law na pinapanday ngayon, maaaring mabago ang takbo ng politika sa 2028 national elections. Para sa agenda. tama rin naman mga ka-GP natin. Sa totoo lang, no, doon sa mga ayaw kay Raffy Tulfo, okay lang yan, wala namang problema. Kasi hindi naman kayo pipilitin. Ako dati, ayaw ko rin naman dyan. May mga times na gusto ko siya, may mga times na ayaw ko siya. Dahil minsan kasi parang feeling ko sumusobra. 'Di ba mga ka-GP natin? Pero kung titingnan natin yung kanyang followers, meron siyang 30 million followers mga ka-GP natin. Kung lahat yun ay magiging base niya, no? Magiging advantage niya. Kung lahat 'yun ay boboto para sa kanya, mga kababayan, may hulog talaga yung kalaban. Masasabi natin na winnable etong si Raffy Tulfo. Pero ang tanong nga, kung lahat ba 'yun ay gugustuhin ba siya na maging presidente sa 2028 election, mga kababayan, 'di ba? So ngayon, tama yung rin sinasabi nitong si Attorney Santa Maria, tamang timing, mga ka-GP Natics. Kasi, totoo niyan, marami din mga nauto nung panahon, no? Nung kasagsagan ng pandemic at meron yung, di ba? Yung programa ni Raffy Tulfo na talagang kinaabangan ng lahat. Maraming nahumaling doon. Yung mga tawag dito mga kababayan, yung mga pa-exciting na merong part 1, part 2, di ba? Naging teleserye yung kanyang programa. Oh. So, magiging matindi ang mga labanan itong 2028 election kapag nagkataon mga kababayan. Kapag yung mga pangalan na yan, ay, that is a good fight. Masasabi ko na magandang laban. Di ba? Magandang laban. Sana nga, maging matalino tayo sa pagboto. At wag sana tayong bumoto dahil lang mga kababayan, ang binoboto natin ay sikat, dahil kilalang kilala, dahil mga kababayan ay favorite natin. Wag sana tayong ganon. Dapat tayo bumoto ayon po mga kababayan sa kanilang nagawa, ayon po sa kanilang kapasidad. Hindi yung mga ka-GP Natics dahil sikat artista, yun ang iboboto natin. Kaya kita nyo ang Pilipinas, hindi umunlad-unlad. 'Di ba? Kung si Sara at Raffy maglalaban, kay Raffy na ako, sabi ni Corazon Taiko. Oh. Sabi ni Argo, abusado yan si Raffy, may anak pa na mataba. Kung abusado si Raffy, ano pa si Sara Duterte? Argo, 'di ba? Oh, nakita mo ba si Raffy nanuntok? Si Sara Duterte, abogada, nanuntok ng sheriff, hindi ba 'yon pang-aabuso? Oh. Argo, ano ka ba? Mataba din daw ang bulsa mo, sabi ni Ma'am Corazon. Parang mahina kasi si Robredo para sa presidente. I mean, capacity. Hindi, palagay ko malakas naman si Lenny, Ma'am Mona Nases. No, kung sa bilang lang, halos dikit lang din naman yung ano nila, no, malaki din yung nakuha niyang boto noon. Nagkataon lang na si BBM kasi ang nakalaban niya. Pero kung hindi si BBM, sigurado si Lenny. Oh.
Okay? So, iwanan na natin yan, guys. Okay, ito naman ang